Ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kalwatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandaang loob at ang katotohanan dahil siya ay puspos ng pag-ibig. Naranasan natin ang masaganang kagandaang loob ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Pinupuri at pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa umagang ito na kami ay pinagsama-sama mo, na kami ay sumamba sa iyo. Hinihiling po namin, Panginoon, sa oras na ito, ang iyong Holy Spirit ang siya manguna sa amin. Ikaw po, Panginoon, ang mag-guide sa mga mangunguna sa pananambahang ito. At hiling po namin, Panginoon, ang bawat salita ng aming maririnig ay ito ay maging kalakasan po namin. Sa bawat awit ng aming aawitin ay maging kalakasan ng aming pagpupuri sa iyo. Ang lahat ng ito ay dinadalain po namin sa pangalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ayan, hello po sa ating lahat. Ayan, good morning po. Pwede bang batiin natin yung katabi natin ng good morning? Ayan, magandang umaga kapatid. Kamusta ang iyong gising? Napasarap ba dahil sa mga paulan-ulan? Ayan, sige, kung tayong lahat ay handa ng tumayo, ay handa ng umawi, tayong lahat ay tumayo at palakpakan natin ang ating Panginoon. Awitin natin ang sumigaw sa galak. Sumigaw, woo! Sa galak, yeah! Ang lahat ng nilalang. One, purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw! Sumigaw! Woo! Sa galak, yeah! Ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw, go! Sa galak, yeah! Ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, walhatiin siya. Sumigaw! Sumigaw, go! Sa galak, yeah! Ang lahat ng dinalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw, go! Sa galak, yeah! Ang lahat ng dinalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri
siya, luwalhatiin siya. Tayo magpatuloy, awitin natin ang halina't sama-sama. Palakpak natin ating mga kamay. Sing it, halina't sama-sama. halina't sama-sama, ipunin natin siya. Halina't sama-sama. Sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas natin kamay, lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Minsan pa, halina't sama-sama. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas natin kamay, lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Ipalakpak! Ipalakpak ang iyong kamay, itaas natin kamay, lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Minsan pa, ipalakpak! Ipalakpak ang iyong kamay, itaas natin kamay, lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Lahat ay magsabing! Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. For the last time! Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Hallelujah! Diyos ay buhay. Tayo po'y magpatuloy. Tunay nga, Panginoon, na buhay ka sa aming mga puso, Panginoon. At tunay, Panginoon, nagpapasalamat kami sa araw na ito na binigay mo. Muli kami, Panginoon, ay aawit, magsasamba, Panginoon. Patuloy na ihanda mo, Panginoon, ang aming mga buhay, ang aming puso, ang aming isipan, upang maintindihan namin ang mensaheng gusto mong ibabatid sa amin. Maraming salamat po sa bawat isa na narito upang handang masumpungan ka, Panginoon. Lord, sa diwang ito, pagpalain mo kaming lahat, Panginoon. Ano man yung mga dinadala namin, ano man yung mga karamdaman, Panginoon. Niluluhod namin sa iyo ito, Panginoon. At higit sa lahat, isinusuko namin sa iyo lahat ng ito, Panginoon. Tunay nga na buhay ka sa amin. Hallelujah. Ang lahat ng ito ay dinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Awitin po natin ang maghari. Sa gitna ng kaguluhan, tinig mo ay hahanap. Sa templo mong banal, may bagong kagalakan. Ang daring mananatili ay ang iyong sinabi. Sa kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Dakila't kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika, O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Saan pa? Sa gitna ng kaguluhan, ang tinig mo ay hahanap. Sa templo mong banal, may bagong kagalakan. Ang tanging mananatili ay ang iyong sinabi.
Sa kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Dakila at kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Sabay-sabay tayo! Sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. Sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. Dakila at kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y maghari. Dakila at kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Dakila! Dakila at kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, sabay-sabay tayo! Aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Dakila at kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Maghari ka, Panginoon. Maghari ka. Maghari ka sa aming mga buhay. Hallelujah. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay para lang sa iyo. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Sa aming mga buhay, aming Diyos, ay napatunayan namin na mahirap sumunod. Ngunit kung ikaw ay hayaan namin kumilos sa aming mga buhay, alam namin na ito ay mangyayari. At sa aming pagsunod, aming Diyos, maranasan namin ang mapayapang buhay sa gitna ng anumang balakid. Aming pagtitiwala at pagsunod.
Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak, pagkus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos ng pag-ibig ay bumaba at nagkatawang tao upang personal niyang ipadama na tayo'y mahal niya. Diyos ang umibig sa atin. Hindi man tayo karapat-dapat, minahal niya tayo ng tapat. Ngayon, ating sisindihan ang ikaapat na kandila ng Advent, ang kandila ng pag-ibig. At inaangkin natin ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ang liwanag nito ay isang paalala na ang pagkapuot, galit at sama ng loob ay matagal nang nilupig ng pag-ibig ng Diyos. Sa lahat ng sitwasyon na gustong mamayani ang kaaway, ang pag-ibig ng Diyos ay laging magtatagumpay. Ang dakilang utos niya, ibigin natin ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong lakas at buong kaluluwa. At ibigin natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Muli nagsalita si Yahweh kay Ahaz, humingi ka ng palatandaan kay Yahweh na iyong Diyos, maging ito ay buhat sa malalim na ilibingan o sa kaitaasan ng langit. At sinabi ni Isayas, makinig kayo, sambahayan ni David. Hindi pa ba sapat na subukin ninyo ang pagtitiis ng mga tao at pati ang pagtitiis ng aking Diyos sa inyong sinusubok? Wonderful words of love, beautiful words, wonderful words, wonderful words of love. Sa pong pinagpalang umaga sa ating lahat, palakpakan natin si Lord. Lord to God. Ngayon po ay ikaapat na linggo ng Advent at tayo po ay nagpapasalamat na ating pong nabuo na yung pagsindi sa apat na kandila. Meron na lang po tayong natira na yung nasa gitna na kulay puti, ang kandila ng Pasko. At ang ating pag-asa, kapayapaan, ang kagalakan at pag-ibig ng Diyos ay inaangkin po natin sa ating mga buhay. Yung natirang isang kandila ay sisindihan po natin sa mismong December 25. Ang ating po mga pagsamba, tuloy-tuloy po yung ating simbang gabi, maliban po mamayang gabi, wala po. Dahil ito na yung regular Sunday. Pero sa Lunes hanggang 24, gabi-gabi po ng alas 7, ay tuloy-tuloy. Then 25, babalik po tayo ng morning, 9 o'clock in the morning. 26 po, linggo, kaya mayroon ulit tayong regular Sunday. Babalik tayo sa December 31 ng gabi naman para po sa pagdiriwang. One
January 1, wala po, pero babalik po tayo ng January 2 kasi Sunday uli yun. So masaya po, maraming pagkakataon na sambahin natin ang ating pong Panginoon. Tayo po ay nakikiisa sa mga kababayan natin sa Visayas and Mindanao na nasalanta ng bagyong Odette, na kapanlumo po sa kanila na itong nalapit na Pasko ay ganun po yung kanilang sinapit. Wala pong panawagan pang ating simbahan ng pagtulong, pero kung mayroon po kayong makita na pwede po kayong may panawagan ng mga pagtulong at pwede na po kayong sumali, ay pwede na pong gawin. Yun po yung natin na pakikiisa sa kanila. Maliban po of course sa panalangin natin po sa mga kababayan natin. So patuloy po tayong manalangin para sa ating pong pagtatagumpay sa ating pong laban sa coronavirus. At alam po natin, dineclare po na ang buong Pilipinas hanggang katapusan ng taon, December 31, ay tayo po ay nasa number 2 yung sa category natin. Kaya po natin, asahan natin, panalangin natin yung Omicron variant ay just an ordinary variant na kasama na doon sa bakuna natin. And of course, yung kapangyarihan ng Diyos ay lagi pong nananaig. May pagbati po dito. Isang pagbati ng Merry Christmas mula kay Barangay Captain Rafael Tugadi. At mayroon pong kasamang laman sa loob. Ilalagay ko na lang po sa penance, gift giving for children. So, pag hindi na bata, hindi nakasali dito sa laman. Salamat po. Pwede pa lang ganito po. Pwede po kayong bumati. Tapos, salamat po ng marami. Sige po, tayo pong lahat ay sama-sama na dumako sa ating pong panalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, masaya po kami na nagsama-sama at sa aming pong pagsamba sa araw na ito, patuloy namin kinikilala ang pagdiriwang ng Advent, ng iyong pagdating, ng iyong pagliligtas, ng iyong dakilang pag-ibig sa amin. Salamat sa iyong paggabay. Salamat sa mga biyaya na patuloy naming naranasan. Biyayang higit ay ang lakas ng pananampalataya na sa kabila ng mga pagsubok, alam namin na mayroong isang mananagumpay na Diyos na sa amin ay laging sumasama, na sa amin ay laging nagpapala. Kaya po, alam namin na ang tagumpay laban sa coronavirus at lahat ng mga variant nito ay nasa ilalim ng iyong mga paa at ng kapangyarihan. At inaangkin namin, O Diyos, na maging ang Omicron variant ay hindi na makapanalasa sa amin na iyong mga anak at sa lahat ng bansa. Sa iyo namin ito ipinagkatiwala. Panginoon, nakikisa po kami sa kalagayan ng aming mga kababayan na sinalanta ng bagyong Odette sa mga parte ng Mindanao at Visayas. Hayaan mo po na ang panalangin ito ay hindi lamang pakikiisang damdamin, kundi ang paghahangad na sila po ay madaling makaahon, makabangon. At alam po namin ang pananampalataya nila sa iyo, ang pag-asang bigay mo, ang kapangyarihan ng Pasko, ang siya pong makapagbibigay lakas sa kanila.
Samahan niyo po sila, ibangon niyo po sila, iligtas niyo po sila, at pagpalain niyo po sila. Hayaan mo po ang aming puso ay maging bukas na tumulong sa panalangin at higit pa na pwedeng gawin namin para sa mga ganitong pagkakataon. Pinapanalangin namin ang buong bansa, ang aming Pangulo, ang aming pangalawang Pangulo, hanggang sa lahat ng pamunuan ng local government units, O God, ang lalawigan ng Zambales, ang bayan ng Castillejos, ang lahat ng barangay, sa iyo po namin ito pinagkatiwala. Pagpalain mo rin po ang aming simbahan, ang pagdiriwang ng Kapaskuhan ngayong 2021 ay gawin niyo pong isang makabuluhan, makahulugan para sa amin. Tunay nga po na maranasan namin ang tunay na diwa ng pagdiriwang ng Pasko, ng iyong pagdating, ng iyong pagliligtas, ng iyong pag-ibig. Salamat po, pinagkatiwala po namin ang lahat ng ito, kasama ng mga panalangin ng bawat isa. Sa iyo ang papuri, pasalamat at pagsamba. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen at amen. Para po sa ating pagbasa sa banal na kasulatan na matatagpuan sa aklat ng Isaiah chapter 9 verse 2. Isaiah chapter 9 verse 2. Ganito po ang sinasabi. Nakakita ng isang maningning na liwanag ang bayang matagal nang lumakad sa kadiliman. Sumikat na ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupaing balot ng dilim. Pagpalain tayo ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na kasulatan. Sing
are silent flags by night. All throughout the heavens, there shone a holy light. The mountain, over the hills and everywhere, go tell it on the mountains that Jesus Christ is born. The shepherds feared and trembled when low above the earth rang out the angel chorus that hailed our Savior's birth. The mountain, over the hills and everywhere, go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. In a lowly manger, the humble Christ was born, and God sent us salvation, that blessed Christmas morn. Tell it on the mountain, over the hills and everywhere, go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Tell it on the mountains, over the hills and everywhere, go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Jesus Christ is born. Jesus Christ is born. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po'y nagagalak sa umagang ito na magbibigay ng mensahe sa ating lahat. Bali ito po yung ating pang-apat na prophecy sa ating simbang gabi, na kung saan tuwing papatak po ng linggo ang ating simbang gabi, ay ito po ay dinaraos natin sa umaga. Bago po tayo mag-umpisa, tayo po ay manalangin. Ama naming banal at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa isang masaganang buhay at malunsog na katawan na iyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sapagkat binigyan niyo po kami ng panibagong araw at pagkakataon na muli naming magampanan ang aming trabaho at maisakatuparan namin ng maayos, matagumpay at puno ng pagmamahal ang aming responsibilidad sa araw-araw. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming nagawang pagkukulang at mga pagkakasala. Humihingi po kami ng kapatawaran. Panginoon, gabayan at basbasan niyo po kami, kalakip ang aming pamilya. Bigkasin mo po kami ng iyong pagmamahal. Hinihiling din po namin, O mahabaging Diyos, ang proteksyon at kaligtasan sa bawat isa, lalo na sa banta ng bagong COVID variant, na walang mapahamak sa amin. Maraming salamat po sa patuloy na pag-ingat sa amin. Tunay kang dakila, Ama, ikaw lamang ang aming Diyos at tagapagligtas magpakailanman. Amen. Sa taong ito, ang Pasko, ang tema ng ating Pasko ay Pasko sa panahon ng pandemya. Ako po ay may isang katanungan sa ating lahat. How will you spend your Christmas in time of pandemic?
How will you spend your Christmas in time of pandemic? It's Christmas time once again. The year 2020 and 2021 could be the most extraordinary and challenging year to the most of us. Jobs were lost. Most businesses still closed shop. Some of our dear family and friends were lost in this time of pandemic. And we don't know when this will really end. Christmas in the middle of pandemic is a very different and difficult. We have been in this unusual lifestyle for almost 2 years now. Work, studies, and leisures are all done from home. No parties, no gatherings, no Christmas shopping in the crowded malls and Changi. But we can do this little by little. Why? Because our message this morning will enlighten us, bring us hope through joy and comfort. I would like to share with you our message this morning with the title of The Prophecy of the Awakening of Consciousness. Kung sa Tagalog po, ang propesiya sa pagmulat ng kamalayan. Ang ating teksto po ay continuation ng teksto natin kagabi, na kung saan ay matatagpuan po sa Isaiah chapter 9, verse 2. The people who walk in darkness have seen a great light. They live in the land of shadows, but now light in the shining on them. In Isaiah 9 ay bahagi ng propesiya tungkol sa Judea at Israel. Mga propesiya na tutugon sa kanila sa kalagayan at sitwasyon. Sa talata 2, sinabi ni Isaiah na makakakita ng isang maningning na liwanag ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman. Sumikat na ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupaing balot ng dilim. Kung ihahalin tulad po natin sa ngayon, ang nabasa nating teksto, ang masasabi po nating darkness ay ang nararanasan nating pandemya. Magmula 2020 hanggang sa ngayon, na kung saan lahat ay nakaranas ng depression, anxiety, pagkakasakit, naka-quarantine, at sa ngayon po ay meron tayong nararamdaman o kalamidad or typhoon na nararanasan dahil sa recent na bagyo po nating Odette. Ngunit dahil na nagtitiwala ang tayo sa Diyos na laging nariyan para sa atin, kung saan siya ang ating liwanag at magsisinag ang bagong pag-asa. Kung babalikan po natin ang kalagayan ng mga Israelita sa Isaiah chapter 8, verse 21 to 22, sila ay naglakbay sa lupain, pagod na pagod at gutom na gutom. Nagwawala sila at nagkakagulo. Wala silang ibang nakita, isang paglalakbay na walang katiyakan na nagdulot ng isang nakakatakot na kadiliman. At mula sa sitwasyon nilang ito, ang propesiya ni Isaiah ay sisikat sa kanila ang liwanag. Makikita nilang isang nagniningning na liwanag. Sabi nga ng isang commentator na si Matthew Henry, God will destroy the power that oppressed the people and the Holy Child will be born. Lilipunin ng Diyos ang mga kapangyarihang aapi sa mga tao at ang banal na bata ay isisilang. Sino po ba ang ating banal na batang isinilang? Walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Ang propesiyang ito ay nagkaroon ng katuparan, ipinanganak ang sanggol na lalaki na siyang prinsipe ng kapayapaan. Pinatunayan din ang katuparang ito sa aklat ni Mateo, chapter 4, verse 13 to 16. Nanirahan si Jesus
sa bayan ng Capernaum, na nasa baybayin ng lawa ng Galilea, na sakop ng Zebulon at Naphtali. Natupad ang sinabi ni Propeta Isaias, ang mga taong nasa kadiliman ay makakakita ng maningning na ilaw. Ang mga nakatira sa lilim ng kamatayan ay sisikat ang liwanag. Ito po ang mensahe ng Pasko para sa ating lahat. Magniningning ang liwanag sa gitna ng dilim, sa gitna ng pandemyang ating nararanasan. Ang liwanag po sa salitang English ay light. Kaya gusto ko pong bigyang kahulugan ang bawat titik ng ating acronym sa salitang light sa wikang Tagalog. Sa letrang L po, liwanag. Ang liwanag na ito ay siyang nagbibigay ng pag-asa sa mga taong nasa kadiliman. Nagbibigay ng pag-asa na matapos na ang pandemya. Pag-asa na babalik na tayo sa normal na buhay. Pag-asa na muling babangon ang ating economy. Pag-asa na makakabalik na sa eskwelahan ang mga estudyante. Pag-asa na makakapanambahan na lahat sa loob ng simbahan. Pag-asa na muling makakapasyal, makakalaro ang mga bata na may kalayaan. Ang mga pag-asang ito ay magiging kalakasan at katatagan natin upang mapagtagumpayan ang mga dilim sa mga nilalakaran at nararanasan natin ngayon. At dahil punong-puno tayo ng pag-asa, dulot ng liwanag na ibinibigay sa atin ng Diyos, nakakatiyak tayo na mangyayari lahat ang inaasahan ayon sa kanyang kalooban. Ay ilaw. Nagliliwanag ang ating mga buhay, sa ating mga buhay ang ilaw. At ang ilaw na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Sa aklat ng 1 John chapter 1 verse 5, ang Diyos ay ilaw at walang kadiliman sa Kanya. Ilalaan niya tayo sa anumang problemang meron tayo. Iilawan niya tayo sa lahat ng pagsubok, sa lahat ng kahirapan at sa lahat ng sakit, at anumang dilim na mayroon ang ating mga buhay. Sapagkat sabi nga sa aklat ni John, chapter 1, verse 9, ito ang tunay na ilaw. Dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Hindi lang basta sisinag ang liwanag sa atin, bagkus paniningingin niya ang ating mga buhay. Hindi lang natin tatanawin ang liwanag sa Kanya, ang pag-asa na yan. Aabutin niya tayo at ililigtas. Iahahon niya tayo buhat sa madilim na sulok ng ating buhay at kailanman ay hindi na kailangan nating gawin or angkinin at sumunod sa ilaw na ito. Sa aklat ni John chapter 8 verse 12, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman. Ang G naman po ay stand for gabay. Gagabayan niya tayo pagkatapos niya tayong bigyan ng liwanag at pag-asa. Pagkatapos niyang ilawan ang ating mga buhay at ihawon sa lahat ng kadiliman. Patuloy niya tayong gagabayan. Gagabayan niya tayo tungo sa kaginhawahan. Gagabayan niya tayo hanggang makamtan natin ang tunay na kagalakan. Gagabayan niya tayo hanggang makamtan natin ang kaalaman tungo sa kanyang kalooban. Gagabayan niya tayo hanggang makamtan natin ang kalinisan tungo sa kabanalan. Gagabayan niya tayo tungo sa kaganapan ng buhay na nais natin or sa bawat isa sa atin. Sa aklat ni John, chapter 10, verse 10, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Ang isang buhay na masaya at ganap. Nais ni Jesus na magkaroon tayo ng isang buhay na masagana, masaya at ganap. At nais niyang mamuhay tayo na sa liwanag magpakailanman. Ngunit hindi ito mangyayari kung hindi natin ito gagawin.
dahil walang hinagad ang Diyos na ikakapahamak natin. Letter H, Hari. Hari ng ating mga buhay, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Dahil siya ang makapangyarihang Diyos, ang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sa aklat ng 1 Timothy chapter 6 verse 15, ang isang hari ay mayroong trono, mayroong batas na ipinatutupad, at mayroong mga kawal at mga alipin. Nais ng haring ito ang ating mga puso at ang kanyang magiging trono. At sundin natin ang kanyang batas, walang iba kundi ang ating Biblia. Tinawag ng dalawang pinakamahalagang utos ang matatagpuan natin sa Mark chapter 12, verse 30 to 31. Ang una, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip at buong kalakasan. At ang pangalawa ay ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Walang hihigit pa kaysa sa dalawang batas na ito. Ito ang kanyang batas at may kasabihan tayong, ang batas ng hari kailanman di mababali. Kaya ito dapat ang ating sundin upang manatili ang liwanag at ang ilaw sa ating mga buhay. Patuloy nating siyang kilalanin bilang hari ng ating buhay. Letter T, Tanglaw. Bilang mga nagtataglay ng ilaw sa ating mga buhay, tayo ay patuloy na sumasampalataya at nagtitiwala sa Kanya. Tayo ngayon nagsisilbing tanglaw sa mga kapwa natin at patuloy na naninirahan sa kadiliman. Sabi nga sa aklat ni Mateo chapter 5 verse 14, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Paliwanagin natin ang ating mga ilaw para sa kanila. Sabi nga sa pangalawang batas, ang hari ng ating Panginoong tagapagligtas ay ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kaya, pag malasakitan natin sila, tanglawan natin sila ng liwanag na meron tayo. Sabi ni Jesus, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihin ang inyong amang nasa langit. Maging tanglaw tayo sa gitna ng pandemya. Bilang panghuli, hinamon tayo ng isang quote ni Edmond Mubaika, isang Indian writer, na sinabi niyang, why not dare yourself to become a shining positive light where darkness is the only thing known? Bakit hindi magliwanag ang inyong sarili para maging magandang liwanag kung saan ang kadiliman ay tanging bagay na nakakaalam? Bakit hindi nyo magpalakas ng loob na maging maningning na liwanag sa mga taong puno ng kadiliman, sa mga taong tanging kadiliman lamang ang kanilang nakikita? Mga kapatid, tanglayin ang kinimpo natin ang light, ang liwanag, ang ilaw, ang gabay, ang hari at ang tanglaw sa ating buhay, sa Kapaskuhang ito. Patuloy po nating panindigin. Ang sabi nga ng isang quote ni Maharishi Mashi, don't fight the darkness, bring the light, and the darkness will disappear. Sa Tagalog, huwag makipaglaban sa kadiliman, dalhin ang liwanag at ang kadiliman ay mawawala. Meron din po akong quote na nabasa na si Dalai Lama. Sabi niya, we can never obtain peace in our heart, in our outer world until we obtain peace within ourselves. Sabi nga po natin, don't worry, God is always on time. Just trust Him. Pagpalain po tayo ngayong umagang ito. Amen.
Ngayon po dumako po tayo sa paghahandog. Tayo pong lahat ay tumayo. Mapagpalang Diyos, narito po ang aming pagkilala, lubos na pagpapasalamat at isang panalangin na kalugdan niyo po ang aming mga pagkakaloob. Bahagi ito ng ipinagkaloob mo sa amin at itinataas namin ito upang pasalamatan ka. Tanggapin niyo po at kalugdan ang aming pagkakaloob. Sila din na nasa mga pagsambahay at ganun din ang mga online givers. Salamat sapagkat alam po namin na mula dito, katulad dito ng binhing inihasik, natutubong muli at mag-aani kami ng siksik, liglig at tumaapa na biyaya. Ikaw po ang mapapurihan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo po yung magsuupo. Para po sa ating pangwakas na himno, awitin po natin ang Whispering Hope. Voice of an angel,
Patuloy po tayong lumapit sa ating pong dakilang Diyos. Tayo manalangin. Aming Ama, dakilang Diyos, Diyos ng liwanag, Diyos ng pag-ibig, Diyos ng pag-asa. Patuloy po kami na tumitingin sa liwanag na iyong pinangako. Ang liwanag ng aming Panginoong Kristo. Nababalikan po namin ang kasaysayan ng Israel noong panahon ng kanila pong sukdulang paghihirap dahil sa kanilang kalagayan. Mayroon silang narinig na tinig na nangako na mayroong mababanaag na liwanag ng isang tagapagligtas, ang dakilang Misaya ng aming Panginoon. Salamat, O Panginoon, sapagkat ibinigay mo ang iyong bugtong na anak para sa amin. Upang kapag dumating ang katulad na mga ganitong pagkakataon, ang pandemya na dumating na hindi namin inasahan, o katulad ng mga kababayan namin ngayon na nasalanta ng bagyo, Panginoon, ulitin niyo po na makita namin ang maningning na liwanag na siya pong laging magtatagumpay laban sa kadiliman. Salamat po sa mensahe ng buhay at sa iyong anak na ginamit upang ito po ay maipahayag. Pagpalaan niyo pong patuloy si Sister May, si Brother John, si Nanay Merly at si Celine. Patuloy niyo po silang gamitin na maging pagpapala, hindi lamang sa simbahang ito, kundi sa lahat po ng mga taong makasalamuha nila. At ganun din po kami. Sapagkat hindi mo lang ibinigay ang ilaw, sinabi mo sa amin, kami ang ilaw ng sanlibutan. Gamitin niyo po kami na maging pag-asa. Gamitin niyo po kami na maging kamay mo, na maging bibig mo, na maging puso mo para sa ibang tao upang makita nila ang liwanag na ipinangako mo. Nagtatalaga po kami ng aming sarili pang maging ilaw at mapapurihan ka sa aming mga buhay. Dalangin ko po mga personal na panalangin ng aking mga kapatid. Matagpuan namin ang tugon. At lahat ng aming pasasalamat ay sama-sama naming iniaalay sa iyo. Tanggapin niyo po ang aming dakilang pasasalamat at pagsamba. Sa pangalan lamang ng aming Panginoong Kristo. Amen. Mga kapatid, sumaatin lagi at ngayon kupkupin tayo ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Ang kanyang kapangyarihan na walang imposible ay siya laging magbibigay ng tagumpay sa ating mga laban. Tanggapin natin ang masaganang biyaya, kalakip ng kanyang mga pangako, ngayon, bukas at magpakailanman. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Praise God. Tapos na po ang ating pagsamba. Patuloy nating palakpakan ang Panginoon at pasalamatan siya. At ang liwanag na ibinigay sa atin ay dala-dala natin sa ating paghayo. Maraming salamat po. God bless you more.
makes the nations prove the glory